bintang. Kaya nga, maniwala, hindi na ako dito si Kibuloy. Yung mga vlogger na bintang lang ng bintang ng bintang ng kung ano-ano sa administrasyon ni Marcos, hindi naman nakakatulong yan. Nakakatulong lang yan sa views nila at sa kita nila. Nakakatulong lang yan sa pagkukrus nila. Yung cruise, di ba pasakay-sakay ng cruise? Nakakatulong lang sa pagbabakasyon nila yan. Pero yung mga sundalo natin na nanonood, hindi may utak naman sila. Hindi basta-bastang maniniwala lang sa kwento ng kusino-sino. Ang kailangan na marinig ng mga kasundaluhan natin at yung ating mga kapulisan ay yung facts na nangyayari at nakikita sa balita. Kasi hindi naman sila gullible. Naintindihan natin? Hindi sila gullible na ay basta sinabi ni ganito maniniwala na sila. Hindi. Kaya nga dapat ipaintindi natin Ito nangyayari sa kamera ganito kalaki. Kaya nga natin idiniscuss si Lacson kahapon Ipinakita natin. Hindi ako nagsabi nito mga kapatid nating pulis at sundalo. Hindi po ako nagsabi nito. Isa sa mga kasamahan ninyo dati. PM Mayor, ex-PNP Chief ang nagsabi, winawalang yan na ang pera ng taong bayan. Yun dapat. Kasi yun ang makakatulong mabukas ang mata ng mga kasundaluhan natin. Hindi yung bintang lang ng bintang, kaliwa kanan. Ano tingin nyo sa mga sundalo natin? Tanga? Marites? Hindi ko papasa ang tanga sa sundalo. At kapulis, ako po, maniwala ako kay Sai, napakahirap ng training niya mga yan. Mas matindi pa sa training ng ibang eskwelahan yan. Dapat yung reliable. Doon sila naniniwala. Hindi sila gagalaw. Tandaan ninyo, takot gumalaw ang mga pulis at mga sundalo dahil based on experience, there are so many coup attempts that nothing happened. Nothing. Panahon nila Hunasan, ilang coup attempt yun? 8. Yun ang naalala ko. Kasi nagbibilang kami noon Gusto namin matalsik si Cory noon Nung panahon ni Gloria, ilang coup attempt ang nangyari? Sumikat lang si Trillanes. Tama, mali. Lesson na sa mga sundalo yan. Alam nyo, may mga nakausap na ako mga ganyan. Alam mo, takot sila. Bakit? Pag nag-fail ka, ano mangyayari sa'yo? Kulong ka, tanggal ang pensyon mo, patay ang pamilya mo, kawawa. Kaya hindi sila gagalaw nang hindi sila sigurado. Yan ang isaksak nyo sa kukote nyo. Hindi gagalaw ang mga AFP at PNP hanggang hindi sila sigurado sa galaw nila. At magiging sigurado lang sila pag nakikita nila na nakikita na ng taong bayan na winawalang ang konstitusyon natin. Doon lang sila gagalaw. Tandaan nyo yan. Doon lang sila gagalaw pagka nakikita nila. Tandaan nyo, paano napatalsik si Erap? Sige nga para sa kaalaman natin. Nung winalang na po yung impeachment, naalala nyo? Yung ayaw nang ipabuksan. Para malaman ng katotohanan, nung ayaw na ipabuksan, doon na sila gumalaw. Again, it was a wise issue. Naintindihan natin? Wise issue yung binasihan nila. Kaya kailangan natin ng isang wise issue. Hindi yung basta lang na issue kung galing saan-saan. Linda B, maraming salamat po. Ikaw na magaling. O ako na. Huwag ka nang manood. Kaya ako, nakikita ko talaga na maaaring magbukas ng mata ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung papaano winawalang ang pera ng taong bayan.
Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Isipin nyo to ha, tinarantado yung pensyon ninyo AFP. Di ba? Binawasan kayo, pinakontribute kayo. Pero magkano ang dinagdag sa mga putang inang ayuda na ginagamit lamang ng mga congressman? Tandaan ninyo, hindi nga alam nung ahensya ng gobyerno yon. Isipin nyo na mabuti na hindi alam ng ahensya ng gobyerno na meron palang bilyon-bilyon, 100 plus, 27 plus billion na dinagdag. Ang tawag nga doon, insertion. Anong tawag dati doon? Pork barrel. Ganun ang ginawa ng Kamara. Habang kayong mga AFP, magbigay kayo. Mag-contribute kayo. Yan ang isipin ninyo. Yun ang tunay na issue. Mag-resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun ha. So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Daming tanga! Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At ayan, ako, sangayon ako dito. Sangayon ako na hindi na siya sumipot sa Senado. Dapat sa korte na. Kasi lugi siya sa Senado. Monina Sato, maraming salamat po. Lugi siya. Ako, agree ako dito. 200%. Huwag kang pumunta ng Senado. Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. So, sipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin eh. Diba? pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Sabi nila nasa China daw siya ngayon. Ewan ko if totoo. Parang hindi. Kasi naririnig ko yung krrr, krrr, krrr. Naririnig nyo? Magsasalita siya. Krrr, krrr. Feeling ko nasa ano yan. Nasa Timor-Leste. Joke lang. Feeling ko nasa ano yan. Nasa ano pa yan. It's either nasa Malaysia, Indonesia, yung mga ganyan lugar. Sa China kasi iba ang tunog eh. Quack! 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 Ganun sa Japan eh. Japan, China, Hong Kong. Quack! Quack! Diba? May manok pa sa background. Pagka mga ganyan, mga Indonesia yan, Malaysia. Oh, subukan mo mag-live sa Japan. Ang daming ganyan. Quack! 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 Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. O, yun pala eh! Eh, bakit sa Senado? Kung gusto mo palang legal na proseso, that legal process is in the court, not in the Senate. Ay, naku ka, Ontiveros. Tapos babasahin mo lang. Isa kang ano. Basa! Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5.
And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and No action! May pa-sight in contempt ka pa dyan. Kursunada mo lang siguro si Kibuloy. Hindi, feeling ko kursunada mo lang si Kibuloy. Kasi nga, single si Kibuloy eh. Di ba? Wala kang karapatan, doon ka na lang sa ano. Hindi, alam mo, dapat talaga si Ontiveros eh. Huwag yun na kasing iboto to, parang awa naman. Boto pa kayo ng boto dito. Tuloy. have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy. Pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Yun yung sinabi daw ng FBI. Yun, in-interview ng GMA. Wala naman daw reward. Ang meron lang, kaya lang, sabi ko naman sa inyo eh, wag lang kayo maingay, baka mahanipay ng ano ko eh. Baka hindi ako makapunta sa San Francisco. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako naniniwala pag si Amerikano nagsalita. Pag Amerikano nagsabing, hindi, walang reward. Panoorin nyo yung documentary na kung paano nahuli si, pangalan nito, yung erorista. Alam nyo kung paano nahuli? Sumuhol sila. May bit-bit silang, bag. Parang yung bag na binigay di umano kay Romualdez. Dun sa Okada. Di umano yun, di umano. Hindi, napanood nyo yun, yung documentary na yun? Sa kung paano hinuli ng mga sundalo ng ilan lang sila, 12 lang ba sila, 15 lang na sundalo. Bin Laden. Oh, kilala niyo si Bin Laden. Ilocano talaga yung si Bin Laden. Hindi po talaga yan, hindi Arabo yan. Ilocano yan. Si Bin Laden. Hindi napanood niyo yung documentary na yon? May bit-bit silang bago. Sinuhulan nila yung kalaban ni Bin Laden at saka yung mga magsusuplong. Ibig sabihin, ginagawa talaga nila. Ginagawa talaga nilang manuhol o ginagawa nilang mag-reward para po para humahuli ang mga tao-tao. Kaya ako, dito sa part na to, feeling ko merong basihan na talagang gusto siyang ipahuli ng FBI. We do not know how important, kasi isipin nyo remember this. Why would America spend so much time and effort in getting Kibuloy? Isipin nyo na mabuti ito. Sa dami-daming kaaway ng gobyerno ng Amerika, naintindihan ko pa kung gusto nilang ipahuli yung mga teroristang nag-terrorize ng bansa nila. Okay, yung mga na-involve sa 911, I would understand that. Diba? Because may reason sila. So, if they would spend so much money, it's justifiable. Ang tanong ko dito ay ito. Bakit mag-aaksaya ng panahon ang Amerika just to get Kibuloy? Anong mapapala nila? So, isip tayo. Isip. Anong mapapala nila? May sumagot na. Sa tingin ko, yun din ang sagot ko eh. Alam nyo kung ano? May punto siya. Kung hihingin ng gobyernong ito. That's the only reason para gawin ng Amerika yung dapat nilang gawin. Yun lang. Kasi ako, kunwari, Amerika ako, mag-aaksaya ako ng pera, oras, tao, para papuntahin diyan sa Pilipinas, tapos hulihin lang yung dapat hulihin. Why would I waste my time? Ang laki. I mean, we are America. Why would we waste our time with one Kibuloy? Maybe, sa akin nga ito, ang possible talaga,
kapag hiningi ang ulo niya ng gobyerno natin. Yun ang sa tingin ko. Hindi yung yaman, wala lang. Hindi naman ganun kaano yung masasabi mo eh. Feeling ko, yun lang. Pag sinabi, kaya nga, kung mangyari ha, eto dito natin malalaman kung totoo o hindi. Pag siya hinuli ng FBI o hinuli siya ng Amerika, ibig sabihin, hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pagtsatsagaan ng Amerika. Pag sinabi lang ni Marcos o ng gobyerno ito, o sino man na may kapalit at sinabing, sige, you can stay in our country, but get this guy. Bring him out of our country. That's the only thing. Sa tingin ko kaya nga, abangan natin kung gagawin talaga ng FBI ito. Kung gagawa sila ng step, kasi malalaman naman natin eh. Malalaman naman natin kung merong step na ginagawa ang Amerika to get this guy. Kasi yung sa atin, matagal na proseso. Gets nyo? Yung ipupusta ko sa inyo, hindi naman magdedemanda yung mga nagsalita sa Senado. Maniwala ka sa akin, hindi magdedemanda yan. Wala. Hindi magdedemanda yung mga yan. So, ang pwede lang gawin sa kanya, one, yung tetebesin siya. Ano ibig sabihin ng tetebesin? Ibig sabihin, tataniman siya ng kung ano-ano doon sa lugar niya. Pag ginawa yon, alam nyo na kung sino may gustong ipakulong si Kibuloy. Number 2, yung Amerika. Pag hiningi yung ulo nito at humuli Amerika, alam natin na may kapalit. Ganun lang kasimple. Ganun lamang po kasimple yan. Kaya antayin natin. Antayin natin kung ano mangyayari. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Ayan, tama si Diego Latigo. Parang ginawa kay Marwan noon, di ba? Hiningi ang ulo. Kailangan nyo na. Alam mo ang Pilipinas, hindi naman gumagalaw pagka walang pakinabang din eh. Ibig sabihin, ganito lang kasimple eh. Kung honestly kung hindi nahuli si Kibuloy, kung hindi walang nangyari, ibig sabihin hindi interesado ang gobyerno sa kanya. Pero kung nahuli siya, ginawan siya ng istorya, nagkaroon ng warrant, ibig sabihin, meron talaga. Kasi iba yung, tandaan ninyo yung nangyari kay Tebes at kay Bantag, halatang tinrabaho. Pansinin nyo kung ano-anong kaso ikinaso. Dito feeling ko wala ngang kakaso dyan eh. Unless, pag may ginawa sila, alam nyo na, tetebesin yan o kaya babantagin yan. Ganun lang kasimple yan. So, ano tayo? Kaya ako ino-observe ko kung anong galaw ang gagawin nila. Magsasalita ba ang mga Marcos tungkol dito? Hahayaan lang nila mag-ingay? Alam mo yun, observe tayo. It's too early. It's too early to say kung ano talaga ang nangyayari. Huwag tayo kagad maghusga na, tama to, mali to. Antayin natin, relax. Sabi nga. Kalma. Yan, kalma lang. Easy lang. Kaya namatay yung sub dahil sa cash reward ng Amerika. Hindi, kasi nga, yun na nga. May interest ang Amerika. Doon. Kasi nga, di ba, isa yun sa nakikita nilang, nakikita kasi ng Amerika talaga, nagiging training ground to itong Pilipinas. Kaya nga tinatarget nila yung mga terorista na nagpupunta dito. Di ba? Dito nila. Hinihingi nila talaga. Ngayon, I don't think, eto sa ngayon sa ngayon, di pa naman terorista si Kibuloy. Pero pwedeng maging posibleng terorista na yan. Kasi kayang gumawa ng gobyerno to ng terorista eh. Hindi, totoo naman eh. Ang gobyerno to kayang gawin lahat eh.
yun ngang yung ngang perang nawala kesyo. Di ba? Isipin nyo na mabuti ito. Isipin nyo mabuti. Ano sinasabi dati ni Jok, no? Hindi na kasi sustainable eh. Kaya kailangan yung pensyon ng mga sundalo, mga retirees, mga uniform personnel, kailangan na silang kaltasan kasi hindi na daw sustainable. Magkano lang yun? Wala pang at ilang bilyon lang yun. Pero kaya nating magbigay ng 100 plus billion sa mga proyekto, 27 billion kung kanin-kanino na DSWD ayuda. Kaya natin eh. Nangungutang pa nga tayo para makapagbigay ng ganun eh. 'Di ba? Pero ito, yung sa mga sundalo, hindi natin magawa. Malaki talaga problema natin. Malaki problema natin. Kaya nga, alam nyo, isa lang ang solusyon dito. Since siya naman ang appointed son of God, bakit hindi niya patigilin si Marcos? Stop! Ganun. Diba? Ganun na lang. Hindi kasi naalala ko, sabi niya sino kayo? Hindi, naalala ko sa preaching niya yan eh. Ako ang may-ari ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos Ama ang aking tatay. Naalala ko yan eh. Ang kingdom ay akin. Di ba? Sino kayo ngayon? Gamitin mo ngayon yan, Brad. Yan ang inaantay ko eh. Di ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hindi ko siya binabatikos ha. Binabalik ko lang sa kanya yung lahat na sinasabi niya. Sinabi niya kasi yan, alam nyo, nung bata pa lang ako, eto maniwala kayo sa hindi. Kikwento ko ng konti lang. Ang laki ng impluwensya ng tatay ko sa akin. Kapanood na niya news, na kahit ako, buwisit ako nung pumapasok kami sa eskwelahan, nakikinig siya ng AM. Yung palang kababagsakan ko, parang gano'n na rin. Commentator. Pero isa pang hilig na pinanunood ng tatay ko noon, si Soriano, si Eddie Villanueva, si Kibuloy lang ata hindi niya hindi pinakinggan eh. Ang hilig niya sa mga ganyan. So ako naman, nakinig na rin kay Kibuloy, kay Soriano, lahat pinakikinggan ko. Lalong-lalo na pag nagdedebate na. Tuwang-tuwa kaya ako dyan. Tuwang-tuwa kaya ako pag nagdebate sila kasi iba talaga si Soriano eh. Sorry pero matalino talaga pagdating I do not agree doon sa kanyang ginagawang debate. Okay? As a pastor, I believe hindi dapat makipag-debate. Okay? That is something my belief. Pero yung mga debate niya, pasok sa banga. Pasok talaga sa banga. Tablado yung kalaban lagi eh. Yun po talaga ang totoo eh. Kaya nga nung pinapanood ko yung sabi ko. Tapos nakita ko to si si Kibuloy, sinasabi niya na he owns the kingdom. He owns the earth, kaya walang Naalala niyo pa yung si Demonyo? Naalala niyo kung sino yung si Demonyo? Sino nakaalala nun? Kahit yung pinanunood ko nga yun eh. Kasi si Demonyo, puntaan ko mga busayap. Hanggang nagkapayat-payat na siya. Naalala niyo yun? Ayun. Matalino lang nakakaalala nun. Ayun, si Wildy Almeida. yung Jesus Miracle Crusade. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga yan pinanunood ko kahit nga si itaas sa mga panyo nyo dyan. Itaas sa mga panyo. Diba umakyat si Almeida, umakyat pa sa bundok eh. Tapos kinidnap na eh. Bakit? Naniniwala siyang kaya niyang pabagsakin yun eh. Ito naman isa, panyo nyo, yayamang kayo. Tapos pag pumunta ka doon, binibenta pala yung lintik na panyo na yan.
Ay, nako. Bakit ko sinasabi to? Alam nyo kung bakit ko sinasabi to? Simpleng-simple. Hindi nyo ako kayang paikutin pagdating sa mga... Kaya nga ako medyo akala ko ba, sabi mo noon, ikaw ang appointed. Ikaw lahat. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. E di patigilin mo na tong gobyerno natin na magkatapos-tapos na itong problema natin sa bayan. Di ba ganun lang naman kasimple yun? Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya. Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan. Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Hindi, yun lang naman sa akin. Gusto ko hindi ko siya nilalait ha. Gusto ko nga niya ipatigil para tapos na usapan. Ang dadaldal natin dito sasabihin lang naman niya, since I am the appointed son of God, stop. Resign. Tapos. Malapit na daw. Sige. Antay tayo. Pwede bang medyo bilis-bilisan ng konti? Magagalit na naman sa akin mga taga-SMNI. Oy, kampi nyo ako, huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ko dito yung paniniwala lang ni Kibuloy. Hindi ko pwede kasing palagpasin yun. Okay? Sooner, stop, resign. Sana talaga. Oh, sabi pa nito, napatigil nga niya yung Lindol at Prangkista. Sandali lang mga kababayan hindi ko po siya tinatawanan. Gusto ko nga mangyari yung sinasabi niya. Sana nga gawin na niya na matapos na tayo. Labara, salamat po ha. Oh, okay na, dito kay Kibuloy. May question pa kayo dito kay Kibuloy. Hindi kasi alam mo, walang biro nung pinanonood ko. Sabi ko, may punto naman siya sa mga sinasabi niya. Except nga lang dun sa may kras-kras sa kanya, ganyan-ganyan. Pero may punto siya. Kaya lang, napapakamot ulo ko Napapakamot ulo talaga ako pag sinabi niyang resign. Sabi ko, akala ko ba kaya mo? Di ba, ikaw ang parang Diyos ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, biglang nagtatago ka na. Una yun. Pangalawa, dati sinabi mo, hindi mo in-endorse. Ngayon, ikaw na dahilan kung ba't nanalo to. So, ikaw pala may kasalanan kung ba't tayo nagkabagsak-bagsak. Mali-mali yung sinasabi mo Huwag ganun. Alam mo, simple na lang ang sabihin nyo. Sabihin nyo na lang, nabudol kayo mga kababayan. Nabudol tayong lahat. Kaya sama-sama tayo pabagsakin itong... Ganun. Amin na lang ng konti. Mahirap bang umamin ng isang appointed son of God na nagkamali siya at nabudol siya? Fidela Jumalin! Di ba kasi alam mo nung natawa talaga ako, doon ako pinaka natawa nung sinabi niyang ako ang dahilan kung bakit nanalo o kaya itong SMNI ang dahilan kung bakit nanalo si Marcos. Doon ako natawa Parang nanunumbat ka na, pero tatalbog sa'yo tuloy. Ikaw pala may dahilan, so ikaw may kasalanan. Tama, mali. Kung bakit nagkadaus-dus tayo ngayon sa itong Pilipinas, sinasabi mong ikaw ang dahilan kung ba't nanalo yan. So ikaw pala may kasalanan. Naging proud ka pa nanalo si Marcos? Diba? Sana ang maganda mo na lang sinabi, nabudol tayo mga kababayan, kaya sama-sama tayong manawagan ng resign. Yon, payag ako doon. Kaya lang yung sabihan mo ba naman na, ako talaga may kadahilan, ba't kayo nanalong presidente? Lalo ako napakamot. Hindi, sana lang. Okay? Kasi alam nyo kung bakit ako naiinis?
Hanggang kaduluduluhan yung SMNI, gumaganon-ganon eh. Naglalaro sa dalawang barko eh, bangka. Minsan Marcos kayo, minsan Duterte kayo, minsan ngayon, kayo na yung ginipit, tumodo na kayo. Huwag niyo ko sabihin hindi totoo yan. Totoo yan. May mga host kayo dyan na nagmamarcos pa din. Tapos bigla na lang kayong tumodo Duterte kasi tinamaan na kayo ng lintik, di ba? Tinamaan na ho kayo. Oh. So ano ibig sabihin nun? Kaya lang kayo nagsisisi ngayon kasi tinamaan na kayo. Pagbigyan mo na, tao lang. Pinagbibigyan ko nga. Kaya nga sinasabi kong pwede, stop niya na eh. Pa-stop niya na to na magkatapusan na itong problema natin eh. Sabi siguro ni PRRD kay Kibuloy ito, hindi, yan nga yung isang bagay na hindi ko maintindihan, Diego Latigo eh. Imposibleng hindi siya sinabihan ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya. Imposible talaga eh. Pero siguro inisip pa rin nila yung interes ng istasyon nila na mahirap kalabanin ang gobyerno. Ganito yan mga kapatid eh. Alam nyo, it was very clear sa mga Duterte supporter na nakakausap ni Pangulong Duterte, it was very clear na at that time, PRRD will not support Marcos. And I think Kibuloy knows that. Hindi niya dapat suportahan si Marcos. And yet, pinili niya suportahan. It's because of the survival of his religion and SMNI. Mahirap talagang kumalaban sa gobyerno. I understand. Kaya lang, Mr. Kibuloy, na-traidor kayo. Isipin nyo, kinampihan nyo na't lahat, ginanyan pa kayo. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo to nung paulit-ulit kong sinasabi. Si Vic Rodriguez na ganong sanggang dikit ni BBM, hindi nga niya pinagtanggol. Tapos kayong mga sumisip-sip noon, akala nyo ipagtatanggol kayo? Isip kayo, isip. Yung pinaka-close. Kwento nga sa akin ni Attorney Vic sa amin eh. Ako yung kasama during the campaign. Wala, iniwan sa lahat ng mga taong nasa paligid. Ako lang ang kasama niya. Ako lang. Ting may problema, ako lang ang lagi niyang kasama. And yet, nagawa nila yun dun sa tao na yun. Tapos sisip-sip kayo ngayon? Sa tingin ninyo, hindi kayo kayang ano nangyari sa inyo ngayon? So, anong ibig ko lang sabihin? Isagad nyo na kasi. Tama yung sinabi nito eh. Isagad nyo na SMNI. Tama na yung pag ganon-ganon ninyo. Gumaganon-ganon kayo eh. Diba? Kron, salamat po. Makinig kayong SMNI. Alam ko magagalit na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, pinitik ko kayo ng todo-todo. Kasi nga ang problema, pag ganon-ganon kayo. Ngayon, sino na tinira? Yung pinuno na ninyo. Tapos ngayon, ganyan na ang tono niya. Ngayon kayo magsasalita at magdideclare ng todo war? It will be a little bit awkward. You know why? Ang lalabas nito, tinira kasi yung pinuno nyo, kaya nilabanan nyo na. Kung dati nilabanan nyo na, even if hindi pa tinitira yung pinuno nyo, na alam nyo naman, na budol talaga. Tama, mali? Oh. Tama, mali? Alam nyo naman eh, alam nyo sa utak nyo. Inantay nyo pang traidorin yung pinuno ninyo bago kayo nagsalita. Di ba, June Hensley? Salamat po. Oo na, Banat Bay, paulit-ulit ka naman eh. Masakit ba? Masakit? 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 Ganun talaga dito. Masasaktan ka talaga. Parang binubuli mo si Pastor. Hindi ko binubuli si Pastor. Pinapatigil ko nga yung ano eh. Ano to? Siya lang pwede magsalita, ako hindi. Hindi mo kasi mag-gets eh. Huwag kang panatiko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana noon nyo pa ginawa yan. Nung hindi pa ginigipit si Kibuloy, ginawa nyo na yan. Para at least, medyo, kasi ngayon, pag ginawa ninyo, medyo ano na, kasi ginipit na.
Kasi inano na namin si Kibuloy, kaya nyo na ginagawa yan. So, nababawasan ng credibility. Ang dating, bitter. Tama? Ang dating, gumaganti kasi kayo. Kung dati, alam nyo naman, imposibleng hindi nyo alam. Imposibleng hindi nyo alam. Alam nyo yan. Dikit ang, yung pinuno nyo, dikit na dikit kay PRRD. Kung sinabi niya nga sa amin, imposibleng hindi niya sabihin kay Kibuloy, alam nyo na noon pa eh. Kaya lang, ginawa ninyo? Sinuportahan nyo pa. Di ba? Ngayon, kung panatiko kayo, pasensya na ho. Hindi ho bagay ang panatiko dito eh. Ha? Ayun lang ho. Hindi ho bagay ang panatiko dito. Dito ho makakarinig kayo ng masakit. Pero tandaan ninyo, yung sakit na yan, it's not to hurt you. O harm you pala. Mali. Kasi alam niyo yung istorya na yan. Hindi nyo alam. Huwag na natin kwento mahaba. Hoy, sige na nga, kalma! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Don't tell me, hindi nyo alam nung hiningi yung questionnaire sa inyo. Tandaan nyo, nung debate, ni-reveal yan na may bago magdebate, hiningi yung question. Kayo lang ang nagpumayag na pinayagan nito ni Marcos sa debate. So alam nyo na at that time, mahinang nila lang to. Hiningi ang question bago magdebate. Alam nyo na yun eh. Bakit nyo pa rin sinuportahan? May sakit? Ganun talaga. Yan ang katotohanan eh. Namnamin nyo. Tama, mali. Tama, mali. Tapos lahat na makalaban ni Marcos nun, siniraan ng mga host nyo. Wag ninyong ikailayan. Marami sa host ninyo, finid yung iskomunista. Sa tingin nyo, makakalimutan namin yun? Para lang ipanalo ninyo si Marcos noon, ginanon nyo, iskomunista, na alam nyo naman na si Isko was, part ng ating delegates. Parte siya ng gobyerno noon. Delegates po siya. Kasama ho siya sa inappoint ni Pangulong Duterte nung pumunta ho siya sa Netherlands. Hindi kasama ni Joma. Pero anong sinalsal ninyo sa balita nyo? Iskomunista. Tama, mali? We will never forget that. Ngayon, magsasama-sama tayo. Hindi ko sinasabing ko kontrahin ko kayo. Hindi. Lahat nga na sinabi ni Kibuloy, agree ako eh. Except lang doon sa part na yun eh. Except lang sa part na yun. Agree ako. Manawagan na resign? Agree ako dyan. Sasama kay Kibuloy pagka kakailangan. Hindi ko pupuntahan. Kung wanted siya, hindi ko siya puntahan. Bawal yung sa batas. Pero kung kailangan na, sige. Ako, sabi ko nga sa inyo, agree ako na hindi siya sumipot sa Senado eh. Dapat talaga korte. Di ba? Anong wag na magsisihan? Hindi ganun. Mali ka dyan, Jan TV. Mali ka dyan, Brad. Yan ang problema sa ating Pilipino eh. Yan ang problema sa atin eh. We easily forget. Bigyan kita ng halimbawa. Bigyan lang kita ng halimbawa. Kinalimutan nyo yung ginawa ng mga Marcos. Tapos binoto nyo pa ngayon? Tapos sasabihin ninyo, walang na tayo magsisiyan noon. Huwag na tayo magsisiyan. Hindi. Andali. May ginawa sila sa bayan natin noon eh. May ginawa sila eh. Tapos gusto nyo kalimutan natin yon? Ano nangyari sa atin ngayon? Dahil sa mga taong katulad ninyo.
na gusto ninyong kalimutan lang. Jasmine, salamat ha. Tama, mali. Yun ang sa akin. Ang sa akin po, maano tayo? Doon tayo sa doon tayo sa tama. 'Di ba? Wag wag nating kalimutan 'to, wag tayong Oh, yan lang din kasi mali kasi sabi na basa mo, kasi isa-isa lang ang comment mo. Pag sama-samahin mo kaya, gusto mo hindi ka ma-misquote, ayaw mo naman pagsama-samahin. Pag nag-comment ka kasi habaan mo na, dire-diretso. Oh, hirap sa'yo eh. Mag-comment ka ganito, tapos ganito, tapos ganito, tapos gusto mo tama yung may reply sa'yo. Kung gusto mo tama, buuin mo kasi, buuin mo. Buuin mo. Ulitin mo. Buuin mo. Buuin mo. Para makapag-comment tayo ng tama. Oh, kalma. Baby, kalma. Buuin mo nga! Isulat mo, habaan mo! Sige, hintayin natin. Yung buong sentence mo, sulat mo dyan. Sige na. Comment ka pa ng comment eh. Kanina ka pa comment ng comment eh. Isa-isa yung comment mo. Ano ka ba? Bata ka ba? Sulat mong buo. O, tayo natin. Sulat mong buo. Sulat mong buo! Tapos saka mo i-enter. Sana. O, magpatugtog muna tayo. Sulat mong buo ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tapos nga yung pinapa-comment ka, ayaw mo mag-comment. Gusto nyo isa-isa. Ano? Eto. Ano ko? Binibiro ko lang po kayo ah. Hindi po ako high blood. Nangaasar lang po ako. Hindi po ako high blood. Yan, ganyan. Sa totoo lang, mas matalino si Tatay Digong kesa kay Inday. Kung sinunod niya lang, isipin mo kung putol-putol yan. Oh, paano ka gusto nyo sagutin ko yung message nyo? Sa totoo lang, mas matalino si Tatay Digong. Oh. Tapos sa baba, kesa kay Inday sa susunod. Di ba ang pangit? Buuin nyo kasi para gusto nyo maka-comment ako na maayos. Buuin nyo. Masyado kayong atat mag-enter eh. Nawala bigla. Asan na? Anong ayan? Wala nga eh. Ayan na. Asan na? Ayan ka ng ayan na. Ang tagal. Inuubos mo yung oras natin dito eh. Anong taas? Wala ako nakikita. May nakikita ba kayo? Ano ba? Multo ka ba? Ganyan TV, wala kami nakikita sa'yo. Bira ka. Kasalanan ko pa ngayon. Sino ba nagsulat? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, nako. Si SMNI is not being ano to? Politicized. It did have some violations, sir. So, kasi naman yung English mo, English kinamatis eh. Hindi daw na politicize ang SMNI. Meron daw violation. Kaya nga ganito, alam mo, kung iyan ang paniniwala mo, I respect that. Okay? I respect that. That's why, ang hinihingi ng mga abogado ng SMNI is due process. What is due process? Hindi pwedeng basta-bastang bawiin yung franchise na ibinigay na. Iba ang sitwasyon ng ABS-CBN, i-renew. Etong SMNI, meron ng franchise. The only way para tanggalin yung franchise is magkaroon ng due process sa korte. Kaya nga magtataka ka, bakit hindi nagsasampa ng kaso? It's always Congress, executive branch. Bakit hindi pumunta sa tamang ahensya ng gobyerno, which is the judiciary?
ba't hindi sila magdemanda doon? Kung talagang merong kasalanan ng SMNI, there is a legal process doon sa bagay na yun. Yun nga yung sinasabi nila Attorney Mark Tolentino na due process. Pag hindi mo binigyan ng tao ng due process, yari ka. Mali yun. Yun ho ang ibig sabihin nun. Tama, mali. O, pwede na ba tayo lumipat? O ano? Gusto nyo pang dikdikin yan? Basta ako, siya lang ang wish ko, ipastop na ni Kibuloy nang matapos na itong paghihirap natin. O, ito. Ay, naka. The next performance will start momentarily.